Paano mag-unlock ng Facebook account na na-lock? So katulad nito po sa akin, ayan. So kung mapapansin nyo po, na-lock po ito nung nakarang araw. So ngayon ko lang po i-recover at ngayon ko lang po i-unlock. So na-lock po ito kasi po may nag-try pong mag-access nito. Ayan, naka-receive tayo ng email kay Facebook kahapon. Sabi dito ni Facebook, someone may have access your account. Kaya po ang ginawa po ni Facebook Meta ay nilock po. Kahit po tayo, pag nagla-login po tayo ng ating mga account, huwag po nating ulit-uliting login yung ating mga account kung hindi po natin alam yung password. Bigyan po natin ng time gap, at least mga ilang minuto po bago tayo mag-login. Kasi po, pag sinunod-sunod mo yan, magiging unusual activity yan kay Meta, hindi nilock po yan automatic ni Meta. So, mas lalo po tayong mahihirapan doon mga lodis. Ang iba naman po, nalalak yung kanilang mga Facebook account dahil sa pag-share ng mga kung ano-ano or sobra pong pag-share ng mga content sa ibang group. So, iwasan po natin mag-share ng sobra-sobra. Wala lang po problema mag-share, pero pag bawa po lampas 20 na or 15 pataas na, lagyan po natin ng time gap. So, napakalaga po mga lodis ang time gap kasi pag sunod-sunod po mga loads, ang nangyayari ay nadidetect na unusual activity. So, nalalak ang ating mga account. Pwede rin pong malak yung ating mga account sa pamamagitan po ng pag-comment natin sa mga videos na profanity po or yung mga bad words, yung mga masasakit na salita or yung mga comment po na hindi maganda kay Meta. So, pwede rin pong malak ang ating mga account niyan mga lodis. So, pwede rin pong pag-upload ng ating mga content, yung mga hindi po pinagbabawal po ni Facebook, wag po tayo, iwasan po natin mag-upload ng mga ganung content mga lodis. So, nakaka-lock din po yun ng account. Sa tulad to sa akin lodis, na-lock ito dahil sa may nag-try mag-login po mga lodis. So, dito sa tutorial na to, ituturo ko sa inyo mga lodis. So, napakadali lang naman po nito. So, katulad po nito lods, pag login nyo ng account nyo, di ba? So, ganito ang bubungad sa inyo. So, nalagay nyo na yung password and email nyo, username nyo, and then ganito po ang lalabas niyan. So, ngayon mga lodis, so kahapon pa to ng umaga, alas 5, hinantay ko talagang mga lampas ng 24 hours mga lodis kasi si Meta, nire-require niya talagang lagyan talaga ng time gap. At least po, mahigit 24 hours tayo mag-antay bago po natin i-access yung account. Wag po natin mga lods, napakalaga po mga lods, wag po nating ilalagin or gagamitin yung ating mga email, and then username at password ng ating mga Facebook. Wag po natin yung ilalagin sa ibang mga apps tulad ng Facebook Lite or sa mga browser or sa mga kahit po sa mga laptop or ibang cellphone. Wag po natin yan lodis ilalagin, okay? Kasi po pag nilalagin po natin yan mga lodis na hindi pa umabot ng 24 hours pataas, nawari-reset po yung time gap nun hanggang sa paulit-ulit kayo, hanggang sa hindi nyo na po, mas pinahihirapan ni Facebook na ilagin yung inyong mga account. Kasi nga po, ang alam ni Facebook, pag nilagin natin yung account ng paulit-ulit, madidetect niyan ay unusual activity, and then pahirapan po lalo ang inyong mga account. Okay? Kaya magantay po kayo, patient po mga lodis, okay? And then, pag naantay nyo na po mga lodis, okay na po, hindi nyo po nagamit sa kahit saan, i-open nyo po ang inyong mga Facebook ha. Dapat po mga lodis, malaga po, dapat i-open nyo ang inyong Facebook account kung saan po dating nakalagin ang inyong mga Facebook account. Wag nyo pong itatry ilagin ang inyong Facebook account sa device na hindi nyo pa po nagagamit loginan or hindi nyo pa po nagagamit na ilagin din nyo ang inyong mga account kasi napakalaga po ng data na nakasave doon sa inyong Facebook apps, yung data po na nakasave doon. Kasi po, pag nilagin nyo po ang inyong mga account doon sa ibang cellphone o sa ibang device, na wala pong nakasave doon na data sa Facebook apps na yon, hindi po yan tatanggapin ni Meta kasi po si Meta po siyempre nagsisave din po yan ng data sa ating mga application. Okay? Kaya dapat po ilalagin natin yung ating mga account kung saan po dati nang nakalagin or kung saan po dating nakalagin ang ating mga account. And then, pag okay na po mga lodis, ang sunod nyo naman pong gagawin ay dapat po ang inyong internet, halimbawa po nakakunik kayo sa Wi-Fi, dapat po ang inyong internet ay yun po yung ginagamit nyo ng time po na naka-open pa or ng time po na nalalagin nyo pa ang inyong mga Facebook account kasi po nagsisave din po yun doon ng data. So ngayon, pag okay na po, yung tatlong yung napakalaga ng mga lodis, so ngayon ilalagin na ng ating mga account. So ganito yung bubungad sa inyo, and then pag ganito po, ang sunod pong gagawin nyo ay i-click nyo po itong Get Started. Ngayon, kung wala pong Get Started, ang gawin nyo po, screenshot nyo ito, and then click nyo po itong Help na yan, and then i-follow nyo po yung mga step na gagawin dyan.
Ngayon, kung mayroon pong get started, mas maganda, yan po yung i-click nyo. Ayan po mga loadies. So pag-click ko ng get started, automatic po mga loads na confirm agad. Kasi nga po, mayroon po tayong data nakasave. So hindi na po natin kailangan mag-provide ng mga kung ano-ano, patunay po, proof na atin po account na to. Kasi nga po, may data po na nakasave yan dito sa ating Facebook apps at sa ating network. So pag okay na po, lumabas na po yung ganyan, confirm account. And then dito na tayo sa next step, secure your login detail. So dito po, i-click lang po natin itong next button. And then, lalabas po ito mga loadies. So, i-follow po natin instruction na to. So, iba-iba po ang lalabas dito. Depende po kasi yan sa backup natin na nilagay. Kung may mga phone number or backup email, so may iba pong lalabas dyan mga loadies. Kasi sa akin, isa lang po na lalabas dyan kasi isa lang po talaga yung backup pong ginagamit. So, wala pong iba. So, i-click nyo na lang po yung next dyan or ano bang step nyo na makikita nyo po. Basta basahin nyo po, ang napakalaga pong basahin nyo po yan ha. And then, i-click nyo po yung next button. And then, your new login detail. Ayan po. Basahin po natin yan mga loadies. So, i-click po natin itong next button. And then, ganito na po ang lalabas niyan mga loadies. So, ayan, you've unlocked your account. So, sabi po dito ni Mita, yung ating current password po ay hindi po natin yan magagamit na. Ang gawin po natin mga loadies, pag once po na recover na natin ito, palitan po natin mga loads, okay? Palitan po natin agad-agad yung ating mga password. Kasi baka po na-compromise na po yan ng iba. Kaya nga po, yung mga password natin, pag once po na lock po yan, hindi na po natin yan nagagamit mga loadies. So dito po mga loadies, pag ganito ang lumabas, ibig sabihin po yan, unlock na po yan. And then, kung nalock po ang inyong account due to unusual activity, katulad po ng pag-upload ng mga video ng mga hindi po na ayon kay Meta, pag-comment, and then pag-share po, i-review po natin ito, review recent activity. Kung sa tingin nyo naman po due to tulad ng na-hack po ang account nyo katulad sa akin, i-back to Facebook na lang po nyo, okay? So halimbawa po dito tayo mag-review to recent activity. So pag click nyo po yung back to Facebook, mapupunta na po agad yun dun sa homepage ng inyong Facebook, okay? So hindi na siya mapupunta dito. So dito lang po kung ang inyong account po ay na-lock due to unusual activity at pag-post ng mga kung ano-ano po sa Facebook, okay? And then i-click mo lang po itong get started. And then, wait lang po natin na mag-load ito. So, chine-check pa ni Meta yung ating strong information. Ayan. Wait lang po natin yan. And then, kung mapapansin nyo po, keep your account secured. So, dito sabi dito, it looks like someone change was made to your account. Ito, so may nabago pala sa aking post mga loadies. Siguro, na-open niya ito mga loadies. So, i-click niya lang po itong continue. And then, ayan nga po mga loadies. So, may pinost siya dito sa aking account. Kaya pala nalock mga loadies. So, na-open niya pala itong account ko. So, may pinost siya. Siguro, kaya ito nalock kasi hindi gusto ni Mita itong pinost niya mga loadies. So, ang gagawin nyo po ay i-delete nyo po ito. I-click nyo po itong, ayan. And then, i-click nyo po itong continue. And then, ganito na po ang lalabas niyan mga loadies, all done. Ibig sabihin po okay na yan. And then, i-click na lang po natin itong go to newsfeed. And then, ayan na po loadies. So, makikita nyo po na open na yung ating mga account. So, ganun lang po gawin yung mga loadies. So, try nyo po ito.